And I pray, O Lord, that may your Holy Spirit be the one to give proper motivation, concentration, wisdom to everyone who will be listening to the preaching of thy word. Also give divine wisdom, divine anointing and strength to thy servant as I explain, as I preach thy word, that together we may grow in our faith, together we may walk in holiness in order to glorify your most holy name. Father, we pray all these things in the most precious name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. You all may be seated. I may explain it briefly, no? Alam niyo yung tinatawag na mount, parang bundok na bato. Tapos ang Jericho, kunwari, ito yung plain. Ang Jericho, parang nasa bundok siya. Mount. Jadi ang taas na, no? Kaysa dun sa level na. Tinayuan pa siya ng bakod na napakataas. Naka-describe yan sa Bible. At the wall of Jericho, brethren, kasi ako inaral ko to kayang tumakbo ng 3 kotse. Ito, 2 kotse lang siguro to, Brother Randy, no? 2 lang ba ang kasya rito? So, mas makapal pa dito yung bakod niya. Siguro, 1.5 nitong ano na to, or even 2 beses nitong lakad ng ang wall niya na nakapaikot. So, nasa taas na siya ng bundok, may wall pa siya, hindi na mong lusubin. No? Kaya, it is ang tawag namin dyan, impregnable, no? So, hindi nagtagal, naging malungkot yun, di ba? Because it was also the woman who caused the fall of the man. No? Pero huwag kayo malungkot dyan, mga ladies, ano? Because, meron ako introduction dito, if the devil use a woman, or if the devil use the woman to cause the fall of man into sin, ito ang good news sa inyo mga ladies. God likewise used woman to bring the Savior to secure our salvation. Babae din naman ang ginamit, si Mary yun, Virgin Mary ang tawag sa kanya. No? So, both ways, ginamit sa pagbagsak, pero ginamit din sa pagliligtas. Kaya, okay mo lang po. And nowadays, this morning, aaralin natin yung isang babae, kasi ang tema natin sa anniversary, Transform Life in Christ, di ba? Actually, magiging title natin, Change, past tense, maybe, to change the world. Kailangan, ano tayo, no? Na bago na tayo ng Panginoon para so that God can use us to change the world. Many people, they want to change the world. Pero nag-disappoint sila. The biblical way is to change first yourself. Pero we cannot change ourselves by ourselves. We can only be changed by Christ. 40 years ago, when God led the Israelites to get out of Egypt, ano sila ron? Bihag sila ng 430 years. They wandered into the wilderness 40 years. Ang tawag doon, may equivalent yan ang life ng Israelites sa Egypt is symbolizing our life when we were yet unbeliever. We were in Egypt. Ang amo ng mga Israelites si Pharaoh. Tayo, ang unbeliever pa tayo, ang amo natin si Satan. Then, na-born again tayo para tayong tumawid dun sa Red Sea. No? Kaya lang, ang tawag ito spiritual growth yung wilderness. Meron pwedeng lakbayin siya ng 2 months, pero the Israelite, tinakbo nila ng 40 years. Kasi nga, maraming problema, no? But nung nasa border na sila ng promised land, yan yung Israel, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, enter. 40 years ago yan, enter into the land. Alam mo, natakot sila. Sabi ni Moses, no, Lord, magpapadala muna ako ng espiya. So what they did, nagpadala sila actually nung una, naging 2 yan. Every tribe, kumuha sila ng representative. Eh di pumunta na yung mga, yung 2 espiya, ilang araw sila ron, parang 40 days sila. Sinabi nila lahat ng lugar. Pagbalik nila, ang report nila, divided report. The 10, they reported negative. Alam niyo sabi na 10, naku, hindi namin pwedeng masukin. Why? Because ang titibay ng bakod nila. Ito nga, example, Jericho. Second, ang gagaling ng mga soldiers nila. Full battle gear sila. Tapos, mamamatay lang tayo ron para lang tayong tipaklong. They use the word grasshopper. We were only like grasshopper. Ano yung grasshopper? Di ba tao ka? Tapos yung grasshopper, ang ibig sabihin nun, tatapakan mo lang. Ganun kadihado pag lumusog sila. Pero meron 2 doon na nag-report ng positive. Pangalan nila si Joshua at saka si Caleb. Sabi nila, ang nakita namin, mataba yung lupa as promised by God. It is a land flowing with milk and honey. And to prove it, may dala silang, alam niyo yung mga ubas na ang laki parang yung natin dito, yung malalaking, ano bang tawag doon? Plum. Parang ganun kalaki. Tapos
Isang tangkay lang ng dalawa sila nagtatanda. Gano'ng kalaki yun, no? Isang buns lang ng ubas, tama talagang Panginoon eh. The land that the Lord that prepared for His people is a land flowing with milk and honey. Brethren, para mabigyan ko ng application, God has a good plan for all of us. Pero kailangan sumunod tayo sa Kanya. No? Now, sa promised land, may kalaban. Totoo naman yun eh. Hindi naman dinideny ng two that there are enemies. Pero hindi yun ang pinansin ng dalawa eh. What the two spies observe is the fruit of the land. Sabi niya, kaya natin sila. Lusog tayo. Kaya lang, divided report eh. Nakarecord yan sa Numbers chapter 13 and 14. Eh narinig ng mga tao, sino paniniwalaan nila? So, the people believe the 10 spies. Parang prinsipyo yan ng they look at the same country, they observe the same territory, but they see differently. Yung 10, they see negative. Oh, there are many enemies, we will die there. The two observe the positive. Oh, indeed, it is a good land. Brethren, in life, if you want a good life, you need to do something. You need to obey the Lord. You need also to fight the enemy. Eh, yun sa dalawa, yun ang sabi nila eh. Kaya natin yan. Kaya lang, narinig kaya report. Alam ginawa ng crowd? Mga 3 million sila. Iyak na sila. The people, they all cried. They convinced Moses, hindi tayo pwedeng tumuloy. Leader. Yung leader, pinagbigyan. Hindi tayo tumuloy. Alam niyo, nagalit ang Panginoon. God was angry with the Israelites. Sabi niya, ayaw yung maniwala. Sino ba yung nag-uutos na pumasok sila? God. Do you think God will command them to enter and then God will allow them to die there? No. But because they believe the negative report, no, they did not proceed. Alam ginawa ng Panginoon, because you did not obey me, you think you will die there, what I will do is, I will let you wander in this wilderness for 40 years. Ano ang purpose? Just to kill. Para mapatay lang sila nang walang kalaban. 20 years above, kaya may natira yung younger generation. Yun ang parusa ng Panginoon. Brethren, please, magbasa tayo ng Bible. Let us always listen to the preaching of the Word of God so that we will see what Joshua and what Caleb saw. Yung positive. Parang dito sa mundong ito, no? Even though we do not know what will happen tomorrow, sabi nga ng kanta, we know who holds tomorrow. God will not allow us to be mapahamak. No? Hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. So, ito na. After 40 years ngayon, namatay na yung older generation, ang natira na lang 20 plus 40. Kasi ang hindi pinatay ng Panginoon yung 20 years below. Tapos nag-extend pa ng 40 years. So kung ikaw 19 years old noon, plus 40, 59. Yan ang mga generation nila ngayon at saka yung mga bata. 40 years na ngayon. Ngayon, si Joshua na ang leader kasi namatay na si Moses. Alam mo sabi ni Joshua ngayon? Lulusog tayo. Kaya alam niyo sa mga leader, may kanya-kanyang karakteristik din yan. Don't compare a leader to another leader. Si Moses, mahaba ang pasensya pero napipressure pa rin siya. Masyadong mabait. Parang ang weakness ni kung ang gusto ng majority, pinapigyan. Si Joshua, baliktad siya, mahaba. Actually, sa chapter 1 pa lang, meron ng commitment dito, kung yung hindi susunod sa iyo, papatayin. Pag binasa yung chapter 1, at yun ang ginawa niya ng patakaran. Okay? And then sa chapter 2, sabi niya, okay, pero bago natin isubin, kailangan pa rin talaga ng espiya. But this time, 2 na lang. Bakit 2? Kasi 1 city na lang yung spy out. Dati, buong country. Kaya 12 sila, no? Okay, so, punta natin ngayon yung former life. Letter A, her former place. Saan ba dati nakatira si Rahab? Yan ay sa Jericho. Now, what is the characteristic of this city? May tatlong karakteristik yan. It is a wealthy city. Kasi sentro siya. Mayaman yan. Okay? Mayaman yan, kapatid. At saka yan ang capital. It is a place of affluence and influence. A place of, kaya lang, ito rin. Negatively, it is a place of covetousness. Alam niyo, pag ang city nag-gulo na rin, yung isip ng tao nagkakagulo na rin. Parang tayo, pag nakatira sa probinsya, walang pera, pero simple ang buhay. Walang ganong kasalanan, walang ganong tukso. Pag nasa city ka, you have a lot of money, but there are a lot of temptation, a lot of problem also. A lot of people din na nakakaaway. Ganito lang yan.
dinisplay po yung verse na yan. At ang ebidensya natin na mayaman yung lugar na yan, during the time of the Lord Jesus Christ, when Satan is tempting Jesus to fall down upon him, sabi niya, kita mo yung kayamanan niya. Ibig sabihin, yun ang pinakamayaman talaga. So mayaman talaga. Letter B or second, na characteristic ng lugar na to, it is a walled city. Not only wealthy, but walled. Ibig sabihin, impregnable. Pagdating sa gera, hindi mo siya mapapabagsak during those times. Kasi wala namang ano nun eh. Alam mo yung lumilipad ngayon na walang aeroplano, wala din yung mga drone. Wala no. Ang labanan, bara-barabay, kunwari, wall yan, you need to destroy first the wall before you can attack the city. At ang pag-destroy mo niyan, una na-invento nila yung catapult. Parang yun ang kanyon nila nun eh, yung mataboy. As babato. Yung wall kasi gawa yan sa mga dayami rin na pinatigas. So pag tumama, susunugin niya yan hanggang magiba. O kaya battering ram. Alam mo yung battering ram? Yung mga sinasakay na troso sa ano. Kaya naman taas nga nito eh. Paano mo? Ang battering ram sa patag magagamit mo. At saka yung catapult, pagpatag. Pero ang taas niya, paano mo mapapadala doon yung ano mo, no? The only way is talagang akitin mo. Wala rin namang hagdanan. Kasi taas talaga niya. Gawan mo siya ng tunnel sa baba, hindi pwede bato siya eh. So parang during those times, parang pag nakatira ka sa Jericho, safe ka. Brethren, kapag ka sa Panginoon, walang matibay na hindi niya kayang masakin. Okay, tatandaan niyo po yan, no? So it is a walled city. It was built upon a mount of rock. It has a very thick wall. Sabi nga siya, 3 kotse kaya tumakbo sa taas ng bakod niya. And then, meron siyang seasoned warrior. Ibig sabihin, ang wall daw ng city, hindi lang minsan yung wall eh. Ang isa pang wall ng city, yung mga sundalong magagaling. Kapag maraming sundalo yan, kahit walang physical wall, hindi mo siya malulusog. Magaling yung mga warrior niya. And then, but, ito yung negative, it is a wicked city. During those times, talagang sinabi na ng Bible, kaya nga siya i-destroy na eh. Mga kapatid, minsan mayroong nagtatanong, ba't ganun ng Panginoon? Pinapatay na kasi lahat na nakatira dyan. Ganun bakit? Kasi wicked city yan. God had already given them a lot of chance. Very long years. At alam na ng Diyos na hindi na magsisisi yung mga yan. Huwag mo, do not judge God. Kung ano yung ginawa niya. Nowadays, sasabihin nila, ay, human rights. Why God allows everyone to be killed? Actually, pinapatay talaga lahat yan, pati animals. The instruction is all living things. All that can be destroyed must be destroyed. Sunugin, no? Tapos patayin. Yung hindi makukuha, yung hindi masusunog like gold, silver, lalagay yan sa offering. Actually, may ginawa silang gano'n. Sabi niya, sa Panginoon muna yan. May offering dito, kahit sa gera. Lahat ng hindi masusunog. Kaya nga diyan na sira si Achan. Nagnakaw muna siya ng dito eh. You can see, no, even in the Old Testament, kahit sa panahon ng gera, may offering. Sabi ng Panginoon, all that are incombustible, set it aside sa akin yan, sabi ng Panginoon. Okay, so, yun ay naaaraw natin. Yun ang former life niya, former place muna. Look at letter B, her former king. Meron siyang dating hari, hindi binanggit ang pangalan, pero nakalagay, verse 2, and it was told that king of Jericho. Meron talagang hari. And siyempre, if the city is very, very wealthy, very impregnable, expect na yung hari niya magaling. No, magaling talaga. Kasi normally, na-attract ng city yung mga matatalino, di ba? Parang dito Yerevan. Parang Amerika, no? Kapag may talino ka minsan, nasa Pilipinas ka, tapos wala ka makitang trabaho, na-attract ka ng mayamang bansa. So, siyempre, pag nandiyan matalino, pinakamatalino yung magiging leader, pinakamagaling. So, magaling ang kanyang leader, no? It is a tyrant king, control niya everyone. He is a capricious king. Minsan, pagka tyrant ang leader mo, samantala din. Kasi kaya niya kaya niya control lahat, no? We can assume na ganun yung hari, a capricious king. He gets everything he wants. He is a very selfish king, no? And then, but he is also a jealous king. Ano yung jealous? Makikita niyo agad dito eh. Ayaw niya namin nagtitreten sa kanyang existence. Okay? So, brethren, alam niyo, bago natin iwanan itong her former life, tayo rin po yan eh. What is our former place? Ang former place natin, nasa Jericho tayo. Ibig sabihin, yan yung place ni Satan. Nasa mundo tayo, pero pamilya tayo ni Satan. Remember sa Bible, ye are of your father, the devil. You can only be a child of God if you repent of your sin
and believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. So, if you are now born again, you are in a new family of God. But before, we are in Jericho. Yun yung lugar ng makasalanan, no? Our former king, ang amo natin dati si Satan. Sabi ng Bible Hebrews chapter 2, no? Sabi niya, kaya nagkatawang tao, tagapagligtas, because yung iniligtas niya, may katawan, may laman at dugo. So that pag namatay ang Panginoon sa cross, He can deliver them, tayo, na mga mula pagkapanganak, bihag na tayo sa Satanas. So our former king is Satan. Kaya nga pag Kristiyano ka na, sino ng hari mo? Jesus Christ na. Ang tawag sa Panginoon is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga, pag sinabi sa Bible na you must invite Jesus to be the Lord of your life, ang ibig sabihin, let Him be the King of our lives. Mga kapatid, ngayon, uso-uso yung mga sino ba yung aking shining armor, no? Sino yung aking prince? Sino ba yung aking hari? Isa sa tao kayo tumitingin. Give Jesus a chance to be your prince or king in a shining armor. Higit yan yung kayang ipagtanggol, kapatid. No? So, yan yung tyrant king niya. Now, punta tayo sa letter C. Her former lifestyle. Yung lugar. Tapos, yung hari. Pero ano ang particular na buhay niya? Actually, sa Jericho, marami din naman sigurong, okay, they are the same city, they have the same king, pero hindi sila harlot. Pero ito, siya yung isa sa pinakamasama. Now, sabi ng iba, meron mga Bible scholar, hindi siguro siya harlot. Alam niyo ang ganda offend yung iba? Kasi, ba't daw gagamitin ng Diyos yung harlot? Mga kapatid, yun nga yung grace of God Actually, kaya hindi natin pwedeng tanggihan na harlot siya. Hindi lang dito binanggit yan. Babanggitin niya sa New Testament. Na ganun siya. There is an harlot. Tingnan natin yung isang verse sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 31. Para makita nyo na ito talaga yung kanyang former life, no? Hebrews 11:31. By faith, ito yung binanggit na rito kasi kasama siya talaga sa naligtas, Because of faith, the harlot, yung sabihin, nandun pa rin. The harlot Rahab, perished not. Yun, hindi nga lang siya namatay. With them that believe not. Sino yung mga believe not? All the inhabitants of Jericho. During those times, they all were dead. When she had received the spies with peace. Meron kasi siyang pananampalataya. Actually, kaya niya tinanggap yung spy, meron na siyang pananampalataya sa loob niya. Hindi niya in-accept kasi gwapo. Hindi gano'n, no? Talagang may faith siya. Kaya ikinas niya na yung, kumbaga sa pagpili, alam niyo, our life is a series of choices. In salvation, you need to choose. Who will believe? Satan, who is your former king, or Jesus Christ, who is a new king na nag-a-apply sa akin. Marami, kung di ka, if you are not yet born again, Jesus is knocking at the door of your heart. Sabi niya, let me in. Pag pinapasok mo siya, babaguhin niya ang buhay mo. So, ano sabi ng Hebrews 11:31? By faith, although positive na to, pero nandoon pa rin, the harlot Rahab. Yun yung former life niya. So, hindi tayo makatanggi. Another verse. Ang sabi sa James chapter 2. James chapter 2, verse 25. James chapter 2, verse 25. So, we know kung anong pagbabago ang gagawin ng Panginoon sa tao. Sabi ng 2:25, likewise also was Rahab the harlot. Justified by works. Ibig sabihin yung pananampalataya niya nakita sa gawa. When she had received the messengers and had sent them out another way. Dinidescribe dito kung paano nakita yung kanyang pananampalataya kasi tinanggap niya yung mga espiya at pinoteksyonan niya. Mga kapatid, so I hope na na-prove ko sa inyo, her former life, harlot siya. Hindi po na kailangan emphasize yung pagiging harlot. During those times, sila talaga yung mayaman nga yung So maraming customer dyan. At pag sinabing customer, iba-iba yan. Karamihan yan sundalo kasi siya military city siya. So mga high-ranking officials ang kanyang mga customer. Punta na tayo sa second. Tayo magtagal dun sa kanyang background. No need to elaborate. Isang salita, eksakto na yan. Actually, yung original title ko, sabi nga kay nung iningi ni Brother Darwin, kasi nagmamadali ako mag-isip, Ang naisip kong title niya, ano ba yun? Basta may kinalaman sa prostitute, ayun, a selfish prostitute
turn into a selfless substitute. So, maganda rin yung title na yun. Kaya lang, medyo napapangitan ako sa prostitute, pero ito rin yun. Kaya lang, ito yung nasa Bible. Kaya pinalitan ko, nilagay ko, change from being a harlot to a heroine. Naging bayani siya dito. No? By faith. Punta tayo second, her faith in God. Ano yung nagpabago sa kanya? Faith. Kapatid, baka sa buhay mo, nagsasawa ka na sa buhay mo, mga klaseng buhay yan. Alam mo, hindi lang naman nagsasawa yung masama eh. Pati yung mayaman, nagsasawa rin sila sa buhay nila eh. Alam niyo ba, pati yung mga artista nagsasawa na rin sa buhay nila. Hindi ba nangangarap maging artista, no? Higit na higit kayo sa mga artista, wow, magulong buhay niyan, maraming kontrobersya yan, no? Huwag niyo nang hangarin yan. Hindi ako nagtagal dyan, ano? Maraming kontrobersya. Sila rin, maraming nagsasawa. So, I believe, dumating sa punto ng buhay ni Rahab, ano ba ang buhay ko? Saan ba ako patutungo, no? Paano siya nagkaroon ng pananampalataya? Balikan natin si Joshua chapter 2 din. Nakita natin paano siya binago ng Panginoon. Now sa Bible, brethren, pwede mong basahin. Yung binasa natin kanina, nabasa nyo lang yung general na kwento. Pero yung detalye hindi nyo alam. It will take comparing scripture with scripture para nyo malaman ano talaga yung nangyari sa kanya. Letter A, her knowledge of God. Samantalang ang Jericho, alam nyo, normally, itong sasabihin ko sa inyo, kahit masaktan kayo, no? Yung idolatry, galit ang Diyos dyan. Kasi hindi talaga totoong Diyos yan. Mas gusto yung pa ng Diyos na ang i-worship mo yung tao kaysa dun sa rebulto eh. Bakit? Yung tao, kakawin ng Diyos. Ang tao, buhay. Ang rebulto, walang buhay. At ang rebulto o ang idols, inano lang ng tao yan, ginawa lang yan. Ang layo. Samantalang tayo, ginawa tayo ng Diyos. So, sigurado yan, maraming idols dyan. Sa archaeology po, pagka hinukay na yung mga cities na yan, dami na nakita, iba-iba. Ayoko na i-describe sa inyo, no? Minsan may nagtatanong, Pastor, why did God commanded the Israelite to kill everyone? Actually, nagalit nga Diyos nung meron silang hindi pinatay. Yung tribe of Gideon. Pag inaaral mo, bakit ganun siya? Ba't hindi niya binigyan ng chance? Actually, if you know it, binigyan na sila ng chance. Kailan nagsimula yan? Ng panahon ni Abraham. Kaya ang pinadala si Abraham dyan sa promised land. Siya yung unang witness niya. From Abraham to Joshua, ilang taon na ito? 500 years. Meron na kami witness, may nagsisir, hindi sila nagre-repent eh. Brethren, warning din sa atin yan. Sa buhay natin, baka may ginagawa tayo hindi karapat-dapat, nasabihin mo, okay lang siguro sa Diyos kasi hindi pa akong pinapatay. Yan ang akala mo. Pero ang Diyos napupuno rin yan. Kasi isang ibigay siya nung pinapatay niya na lahat na nandito. Ang ibig sabihin, because he is God, tinignan niya in advance, bigyan ko ito ng 500 years, alam mo mangyayari? Hindi lang sa hindi sila magsisisi, ang dami pa nilang mahahawa. Di ba pag may sakit ang tao, kunwari may sakit ka, may cancer yung balili mo sa paa, puputulin na. Ano ba yun? Masama ba yun? Hindi, para hindi mahawa. Yung ibang parte ng katawan, yung ibang pinuputulan ng paa. Kasi there is a sickness there that will inflict the whole body kung hindi kakat. Ganun din ang ginawa ng Panginoon. Actually, nangyari na yan sa Genesis chapter 6 to 9. Kaya pinalubog ng Diyos yung buong mundo. Yung sobrang sama na ng mundo, kaya lang meron siyang itinira si Noah. So dito rin, isang city na nga lang, isang country na nga lang. Sabi ng Diyos, lusubin niyo, patay niyo lahat. Because I have already given them a chance, hindi sila nagsisi. Kaya lang, sabi ng Diyos, pag pinatay na yon, hindi lamang mawawala na yung masama, mapapalitan pa. Sila yung titira dyan. Brethren, alam namin yan. Hindi lang namin masabi sa, alam niyo ba kung gano'n kasalanan ng ano? Ang tawag sa general term nila, Canaanites. Canaanites. No? Talagang grabe yung ginawa nila. They never contributed something positive in civilization. Ang mga pinamana nila, actually yung mga paraan ng pagsamba ngayon, may mga sumasayaw, tapos umutuba, tapos may sexual orgies, sila yung nagpa-uso niya. Pag inaral namin yan, this is the reason why God said, finish na siya sa kanila. Gagamitin ng mga Israelites. So, brethren, binigyan sila, pero yung grace pa rin ng Panginoon, may isang pamilya na masisig. Kahit na, kunwari, may isa pa rin maliligtas eh. No? Hindi na kayang i-atras ng Diyos yung judgment niya sa Jericho. Ang gagawin niya lang, dapat ikaw, na naniwala sa kanya, lumabas ka sa Jericho. Alam niyo, ganyan din nangyari sa salvation natin. Minsan, nasave ka,
Panginoon, pwede ba i-save mo ko pero hindi ako aalis sa bisyo ko? Hindi ko iwanan yung barkada ko, hindi ko iwanan yung religion ko. Hindi pwede. In life, palagi meron kang iiwanan, meron kang tatanggapin. Hindi pwedeng, Panginoon, di ba pwedeng sana dalawa ang puso? Cannot be. I don't know what heart lang yan. You need to either believe in God, reject Satan. Or kay Satan ka, i-reject mo ang Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na hindi papayag ang Diyos na kahit konting pagtingin. Anong hinihingi ng Diyos? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, with all thy mind. Apat nga yun. Sa Mark chapter 12, mga kapatid. So ito na. Paano niya nakilala ang Diyos? Look at verse 9. Joshua chapter 2, verse 9. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land. Ako dito ako kinikilabutan kay Rahab. Di ba? Alam niyo yung kwento, di ba? Nagpunta yung dalawang estudyante. Now, minsan yung iba, bakit po sa Harvard sila nagpunta? Sometimes yun ang tanong na iba eh. Di ba, ang mission nila ay survey yung buong city? Ba't sila pumunta dun sa bahay ng Harvard? Alam niyo, pag military kayo, alam niyo yan. Alam niyo ba na yung Harvard, alam niyo yung sikreto ng marami? Kasi pag nalasing na yung customer niya, parang si ano yan eh. Tingnan niyo sino kasama ni Samson? Si Delilah. Yung kasikre-sikreto ni Samson. Nakuha niya. Bakit? Bilambing-lambing niya eh. Ganda ng mga lalaki, no? If you want secret, ibibigay niya sa'yo lahat. Pagka na bola mo yan o napabili mo yan. No? So mga kapatid, alam lahat niya anong sikreto. So yung mga military, alam nila yan. Unang-una, pag pumunta ka sa bahay ng Harlot, may disguise dyan, di ba? So normal yun. Kumbaga, ang Harlot, lagi siya tumatanggap ng hindi niya kakilala. So hindi halata doon. Hindi halata talaga. Stranger sila eh. So normal sa Harlot, yung may stranger na customer o bisita. Pangalawa, yung Harlot, alam niya yung sikreto. Kaya doon lang eh, naibigay yung sikreto eh. Kaya sabi niya ngayon dito, alam niyo, actually siya nagbigay nito eh. Una, nagpunta sila sa bahay nga ni Harlot sila nagpunta, tapos natulugan kagad ng hari. Ang galing ng kanyang intelligence. Sabi ng verse 2, and it was told that him, hindi lang tagal, na-discover nila. Eh di ba pagka-espiya ka, nagpo-camouflage ka eh. Talagang nagtatago ka para hindi ka mahalata, pero magaling talaga yung intelligence ng team. Nalaman niya. So, alam niya rin eksakto kung saan pumunta yung dalawa. Pinapuntahan niya yung bahay ni Rahab ngayon. Ito yung sabi ng hari. Sabi niya, alam ko may pumunta rito. Huwag ka na mag-deny, no? At alam ko rin ang mission ng dalawang yun, lulusubin nila tayo. So sila yung advance party. Ilabas mo sila. Actually, si Rahab dito, ito na. Dito papasok yung faith. Now, wag niyo akong i-misinterpret. Nagsinungaling si Rahab dito. So yung sinungaling na yun, hindi ko sinasabing hindi masama yun. Masama pa rin yun. Pero yung consequence nun, dahil nililigtas niya, yung espiya. Dahil may pananampalataya na siya sa Diyos nitong mga espiya. Mabigat yung kay Rahab. Nasa city ka eh. No? Nakita mo, nalaman agad ng so pwede ka nang ipapatay actually ng hari, ipakulong, no? Pero pwede kung baga, if she is contemplating to help the spies, and yet na-discover ng king, pwede na siya magbago, nothing can escape the knowledge of the king pala, so hindi ko sila pwedeng tulungan. Hindi, tinuloy niya pa rin. Ano yung pagsisinungaling niya? Sabi niya, yes, haptong ang tawag dito. Meron nga akong pumunta dito, mali ko, customer ko yung mga yun, no? Pero, umalis na sila. Pero hindi ba ako umalis? Yes, sabi niya. Alam niyo mga bahay, hindi naman bubong yero eh. Ang bubong nila, flat din eh. Bigaran nila yan ng palay, ng trigo. Tapos parang pinaka-budega nila yan. Doon niya sila tinago. No? Pinahiga, tapos pinahunan ng mga tela. Yan yung description, sinusurkat ko na lang. So sabi niya, okay, totoo, nagpunta rito. Di ko naman, ayun sabi niya sa verse 4 there came unto me, but I wish not whence they were. Hindi naman kilala kung sino sila, tama din siya. Yun sa sundalo eh. At saka siya, customer importante sa kanya eh. Pero sabi sa verse 4, the woman took the two men and hid them. Tapos sabi niya sa hari, yes, there will came, pero umalis na sila. Verse 5, and it came to pass about the time of shutting. Nung magsasara na po yung gate, o oras na, umalis na sila when it was dark. Nung umalis na yung mga sundalo na nag-check, umakyat na siya sa taas, tinangusap niya.
rooftop. Anong sabi niya? Ito na yung verse 9. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land. Faith yan. Ang dami ng Diyos-Diyosan sa Jericho. Pero alam niyo kung ano ang karanasan niya, no? Nag-pray na siya, hindi sila nakapagbigay sa kanilang fulfillment. Minsan ganyan tayo sa buhay eh. Subukan natin yung religion, walang salvation na bibigyan. Subukan natin yung money, it will not satisfy. Subukan mo yung girlfriend, boyfriend, asawa, everything, until the Lord Jesus Christ is in your heart, you will not be contented. Matandaan niyo po yan. No, there is a vacuum sa heart ng tao. No one can replace that. No one can fill that except the Lord Jesus Christ. If He is not yet in your life, no matter what you accomplish in life, sabi ng Mark, what shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? So brethren, yun ang wala ngayon kay Rahab, na ngayon ay magkakaroon siya. Okay? Kaya mga kapatid, pag magsusulwining tayo, huwag niyo iwasan yung mga makasalanan. Minsan sila yung mas nakaka-realize na wala rin sa bisyo, wala sa kasalanan. I-offer natin ang Panginoon. Sa New Testament, si Mary Magdalene, si Zacchaeus, yung mga religious naman, si Nicodemo. Lagi silang may hinahanap. Si Pablo, religious siya. Palaging may kulang until the Lord Jesus Christ comes. So sabi niya, kilala ko yung Diyos niyo. Tuloy natin verse 9. I know that the Lord hath given you the... Ano yung faith niya? Alam ko lulusubin niyo kami. Alam ko matatalo kami. Ba't niya nalaman yun? Una, kilala niya ang Panginoon. Pangalawa, alam niya na matatalo sila. Napakatibay nilang sipit. Yun ang faith. Kasi bakit? Nabalitaan niya na pala 40 years ago. Alam yung babalik natin, 40 years ago pala, while yung mga sundalo sa kunwari, tatapang, pero takot na takot pala sila. Kasi dinidescribe na dito eh. Actually, noong pa namin kayo naabangan eh. Yung mga sundalo namin, kahit na kunwari, tatapang nila, pero yung puso nila parang kandila na naubuhan. Yun ang sabi niya eh. Naupus daw sila eh. That your terror is fallen upon us. Dati pa yung brethren. Kung 40 years ago, tumuloy sila, hindi sana namatay yung milyon katao. Takot silang pumasok, baka rin mamatay sila. Actually, nung pumasok sila, ang na-record na namatay si Achan eh. Dahil sumuhay lang siya. Pero kung di sumuhay, kahit na bata, walang mamamatay sa kanila. Ganun ang Panginoon pag nangutos. So brethren, do not fear. Sabi nga, if you fear God, you will fear no one else, including Satan. Hindi mo na siya katatakutan. Pero if you don't fear God, alam mo, gagamba lang, takot ka na. Ibis lang, takot ka na. Tapos kalustos lang paggabi, takot ka na. Ganun yan eh. No? So yung iba nga sa mga asawa takot eh, di ba? Takot sa asawa, sa employer, no? But if you fear God, you will fear no one else. So yun ang nangyari sa kanya. Ang tanong, meron isang tanong dito eh. Kanino kaya nakuha ni Rahab yung knowledge niya about God? Hindi ba kayo? Kasi ito yung unang believer na papasok dito eh. Yung espiya eh. Hindi pa nga nila wini-witnessan eh. Pero may alam na siya. So mga kapatid, ganun, ang principle dito, God has His own way kung paano siya magpakilala sa mga tao. Ang pinaka-direct, ang pinaka-easiest, through the preaching of the Word of God. But others can also believe in God through nature. O kaya, ako, ano ko lang to, idea ko lang, baka 40 years ago, yung, di ba may nag-espiya din dati? Naalala niyo may nag-espiya din? Yung 40 years ago, paano ni Moses? Mga Kristiyano rin yun. Baka may kamag-anak si Rahab, kasi dito, hindi naman ako naniniwalang 40 plus na siya rito eh. Ang tingin ko sa kanya, mga 20 years, 30 years pa lang sa dito. So malamang mga gulang niya, na-witnessan ng time na yun, yung mga espiya. Kaya, Sister Rachel, kahit na tinatawag na orientation trip, pwede pa rin mag-sobili. Ako, yun lang ang isang ideya ko na kaya may alam siya eh. Maring magulang niya na sharean nitong mga espiya, hindi lang naka-record. Kasi ngayon may alam siya eh. At ang kinukwento niya, 40 years ago pa, na nung kayo ay nandiyan na sa border namin, kung tumuloy kayo nun, talo niyo kami. Yun ang sabi niya eh. And then, your terror is fallen upon us, and that the inhabitants of the land faint because of you. Verse 10. For we have heard, alam niyo kahit pasalin-salin salita lang, gagamitin ng Diyos yan. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea. Nabalitaan daw nila yun. Nung tumawid sila sa Red Sea, na hinati ng Panginoon, kita nyo? Yung mga Israelite, nakalimutan na nila yung ginagulay ng Diyos. Yung mga kalaban na nabalitaan lang sa ibang tao, na niniwala sila.
And that you did unto the two kings of Amorite. May nilusog sila noon si Og at saka si Sihon, tinalo rin nila. Verse 11. And as soon as we had heard these things, 40 years ago yan, our hearts did melt. Ito yung sinasabi kong parang pupus ng kandila o parang ice cream na binilad mo, no? Neither did there remain any more courage in any man because of you. Takot pala sila sa kanila noon. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. So, brethren, ngayong kagawin ito, hindi ko alam kung ano yung former life mo. No? Pero ang Diyos, humingi siya ng pagkakataon sa iyo na maniwala ka sa Kanya, babaguhin ang buhay mo. Katulad ni Rahab, nagkaroon siya ng pananampalataya sa Panginoon. No? Meron siyang knowledge of God, pangalawa, meron siyang fear of God. Sabi niya no? Lahat ng tao, takot. Pero nakakalungkot lang dito, pwede kang matakot, pero hindi maniwala sa Diyos. Yun nangyari sa mga taga-Jericho. They fear the Israelites who are coming, but they never put their faith in the God of the Israelites na parating. Ang pagkakaiba ni Rahab, kahit hindi sa sundalo, takot din siya, pero inilipat niya yung takot niya sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya siya naligtas. Hindi sapat yung fear lang eh. Dalawang letter F yan eh. No? Hindi lang dapat magkaroon ka ng fear, magkaroon ka ng faith in God. So siya, meron siyang faith in God at saka magkaroon din siya ng fear of God. No? Ano pa? Nag-repent. Alam niyo, nag-repent ito. Paano natin masasabing nag-repent mga kapatid? Well, unang-una, ang symbol ng repentance niya rito, nung kausap niya yung hari. Alam niyo, ngayon nga, nanunumpa tayo dito araw-araw sa bayan, ngayon, nais niya tayo, panatang makabayan. So, diyan, tika ba ng araw-araw, nanunumpa ka na yun, kakakata mo sa bansa. Na, iniinsinuit mo rin, tapat ka sa presidente. Yan na nung unang panahon, talagang meron silang gano'n, na loyalty check, loyalty commitment, no? The mere fact na magsisinungaling siya sa hari, para ibigay niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos na parating, nag-repent siya. Alam niyo, symbol ng kanyang repentance, si pursue her king. Kapatid, kapag ka talaga nagsisi ka, may iwanan ka. Ano yan? No, meron kang iwanan, kasalanan, bisyo, maling paniniwala, religion, may iwanan ka eh. Ano pa? Si pursue her city. Kasi alam niyo magigiba, alam niyo kwento rito? Di ba? Ano yan? Sa sobrang dami ng populasyon ng Jericho, tinatayo na ng bahay na squatter yung mismong taas ng bakod. Halimbawa, ito yung bakod na, ito yung taas. Nagtayo ba ako ng bahay dito, pagod yan sa city. Bakit? Tumaas yung bakod eh. Yan, nagtatayo ko ng bahay ko rito eh. Tapos may mga bintana yan. Kahit hindi ako sundalo, nakikita ko kung may parating na kalaban, i-report ko sa mga sundalo. Ganun siya. So, ang bahay ni Rahab, dahil nga mahirap at saka cast away, no? Wala kayo, squatter kayo, gawa kayo din sa doon na lang sila sa taas. Kapatid, baka tayo ganyan din, no? Ang bahay mo ay ang hirap, napakaliit ng inuupahan mo, magtiwala ka sa Panginoon, meron ka maghihintay na mansyon sa langit. Kaya yun yung 14 eh. In my Father's house are many mansions. Magtiis ka lang dito, pero at least may inaasahan ka. Pero kung hindi ka born again, if you are not born again, you don't have any hope of a better life, of a larger and beautiful place. But for those believers, we have mansions in heaven. Ano ba? Pangatlo, naniniwala ko, iniwan siya. So mga kapatid, at least makita natin, talagang nakilala niya ang Panginoon, nag-repent siya, no? Iniwanan niya yung hari niya, iniwanan niya yung syudad niya. Kasi tatanggalin siya dyan eh. After masukin yung syudad na yan, dadalhin na siya dun sa sa labas eh. Kasi wawasakin yung syudad na yan. So, tandaan niyo, pagkakaiba niya, all people of Jericho, they feared God, at saka yung Israelites, pero hindi sila nag-repent ng kasalanan nila. At least ito magre-repent. Now, her faith in God, paano niya pinakita? Paano niya pinakita may faith siya? Tinulungan niya yung mga espilya. Hindi mo yung matutulungan o walang sacrifice sa iyo, pwede siya mamatay. Brethren, no? Yun doon niya pinakita. Tapos, may binanggit pa siya rito eh. Ang tindi ng faith niya eh. Alam niyo nung magpapaalam na yung mga sundalo na tutulungan niya, alam niyo paano niya nga pala sila tinakas? Hindi pwede dumaan sa gate. Kasi gwardyado na yan. There are many guards. Kasi red alert na sila eh. Dahil may bintana siya sa bahay niya, alam niyo may ito po, parang tela. No? Pinagdugtong-dugtong niya para maging tali. Tapos sabi niya, dito na kayo dumaan kasi di na kayo makakadaan sa mga gate, no? Gwardyado na. Tapos sabi niya, nagturo pa siya.
Pagkababa nyo, huwag muna kayo tatakbo. Tago muna kayo sandali. Kasi may mga sundalong magruronda muna yan. Pinapahanap kayo 3 days yan. Pag 3 days hindi kayo nahanap, babalik yung mga sundalo, isasara na yung gate. Doon na kayo lumarga. Doon na kayo sa pinagtabuan nyo. Bakit ba naman yan? Brethren, sometimes yung kaalaman niya, eto, gusto ko yung pasayis. Kung ano man ang buhay mo dati, kunwari, harlot ka. Ang harlot, magaling mag-entertain niya. Alam mo, pag nasave ka, dapat ikaw yung usher. Dapat ikaw yung magaling ka sa information. Kukunan mo na information ng mga tao para mawintisan sila, maging effective. Siya, ginamit niya yung kaalaman niya. Ba't niya alam niya, hindi naman sa sundalo? Because marami siyang customer. Napagkalasing na, kinukwento nila yung mga trabaho nila. Alam mo, ganito yung ginagawa namin. Pag pinaroda kami, ganito yan, ganyan. Nahihin niya information. Unbeliever pa siya noon. What I am telling you, kung ano yung training niya natanggap nyo, nung hindi pa kayo mananampalataya, once na na-save kayo, gagamitin ng Diyos yan. Yung education nyo, yung training nyo sa kahirapan, yung training nyo sa management, even yung mga paraan kung paano kayo mag-survive. As a missionary, alam nyo, kahit missionary, ako, isa talaga sa pinag-play ko dito. Lagi kami nag-usap sa tignan mo yung mga miyembro natin, kaya hindi ng karanasan nila, walang mga visa, walang mga permanenteng trabaho, pero nagtatagal sila dito. Tayo missionary tayo, minsan natatakot tayo, wala lang tayo visa. Sila overstay na, nandito pa rin. Sabi ko, pag naging missionary kung mga to, ano pang hindi nila kayang gawin? Kung itong muna ngayon, ginagawa niyo muna to para sa sarili niyo, di ba? Tayo yung fixin lahat. Mga nag-exit na to, sa Moscow, yung exit niya, no? Pag kayo missionary, mas maano yan sa Panginoon. Mas may inspirasyon kayo na kung dati nagagawa ko sa sarili ko ng masweldo na I can do anything for the Lord. Hopefully, may tawagin ng Diyos dito ng mga missionary. Okay? Yun ang lang namin ni Sister Amor. Sabi ko, pag-pray namin to. So ito na po mga kapatid, tinulungan yung dalawang SPI, pinakita niya na may faith na siya. Si ask favor from them, alam niyo nung bago niya sila paalisin, mga lumayo sa akin, sabi niya. Dahil tinulungan ko, parang naniningil siya. Tinulungan kayo, di ba lulusubin niyo kami? Papatayin niyo lahat kami. Pwede ba iligtas niyo ako? At hindi lang ako. Magulang ko, mga kapatid ko, pamilya ko. Bibigyan yung brethren. Pag nasave ka, pati pamilya mo gusto ng Diyos na maligtas. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Dapat i-claim mo na, Lord, nasave ako. I do not know how, pero alam ko, ililigtas mo parents ko, ililigtas mo asawa ko, ililigtas mo mga kapatid ko. Pero mangyayari yan kung magpapatuloy ka sa Panginoon at magbabago ang buhay mo. Kasi doon sila babase. Totoo yung tatanggap nito eh. Yung pagbabago siya. So ito, gusto ko munang basahin natin yun. Chapter 2, saan pa banda yun? Yung pinakiusap niya mga kapatid niya, no? Yes. Binanggit siya dyan eh. 13 ba? Sige muna tayo doon. Ito yung hiningi niya sa kanila, no? Verse 12 muna. Now therefore I pray you, swear unto me. Pinagpanatan niya sila. Since I have shewed you kindness, you will also shew kindness unto my Father's house. Tama yan. Give me a true token. Meron pa sila. Ano yung token? Parang katunayan na talagang sumusumpa sila. That he will save alive my father. Meron siyang enumeration dito eh. Father, mother, brethren, mga lalaki yan, sisters, and all that they have. Siyempre, mga sisters yan, may asawa na yung mga yan, may mga bayaw siya, hipag, may mga pamangkin, and all that they have, and deliver our lives from death. Buti siya, alam niya, mamamatay na sila eh. Pag hindi sila talaga ginawa ng paraan. Verse 14, and the men answered, our life for your life. So, pumayag sila. Sige, sabi niya, call. Pangako namin, hindi namin. Pero may kondisyon din. Kailangan, bago kami lumusog, nasa loob kayo ng bahay. May palatandaan. Pag nasa labas kayo, hindi namin kinawin, magulang niya, hindi na kinawin. So, ang gagawin nila, nasa loob kayo ng bahay. No? Tapos, kasi lahat yung papatayin. Pero may tanda kasi bahay, mamaya makita nyo may tanda. No? So, mga kapatid, punta na tayo dito sa itinali niya ngayon yung scarlet thread. Tingnan natin sa verse 18. And behold, when we come into the land, sabi ng dalawang espiya, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down. Ano yung sabihin ng scarlet thread? Panginoon Hesus Kristo yan. Baka magtatanong kayo, paano sila na-save? Yung scarlet thread, ang tawag namin sa theology dyan, may tawag tayo dyan, typology.
sinisimbolo niya ng Panginoon Jesucristo. Kasi ganito yan eh. Yung lubid na yun, actually hindi siya lubid, tela siya eh. Pero scarlet siya, ano yung kulay? Yung scarlet, parang gano'n ang kulay or parang kulay dugo. Kaya sinisimbolo nun, kaligtasan. Bakit? Dalawa kasi iniligtas nito eh. Ang una niligtas nito yung mga espiya eh. Doon lang sila duman eh. Sila ron, no? So physically, naligtas yung dalawang through that scarlet thread. Ang pangalawang niligtas ng scarlet thread, yung pamilya ni Rahab. So paano paraan? Kaya sabi ng dalawang espiya, ganito, hindi na kilala yung pamilya mo. Tapos pagka lusuban na yan, meli, alam mo yung meli? Pandemonyo na yan, magulo na yan, no? Walang ibang paraan para masabi ko sa mga kakampi ko na dapat hindi nila papatay yung nasa loob ng bahay na ito na may scarlet thread. At alam mo paano nila yung scarlet thread? Nung lumusod na yung mga Israelite na yan, pumila sila eh. 6 na araw nilang iniputan yung buong syudad. Siyempre, kakadami na, ba't may nakalawit ko kakaiba? Ganun ang Kristiyano, may pagbabago. May uniqueness. Siyempre, kung maraming bahay din sa bakod, lahat na nakita nila, baka iba-ibang kulay, ganyan. Pero pare-parehong design. No? Palagi siyang may konting bintana. Baka yung may nakasampay na mga gamit, no? Pero, kakaiba ito talaga eh. Bakit may nakalawit? No? Pero ang instruction na talaga ni Joshua, tandaan nyo yan. Per day, isang ikot sila eh. Pagdating ng 7 araw, 7 beses sila umikot eh. So, ilang beses, 13 times. Nakakaikot mo, mapapabigla ka, kakaiba yun. So, natandaan ng mga sundalo yan. Kaya nung lumusod na sila, punta na tayo dito, na Roman number 3, her changed life. Nagbago ang buhay niya. Number 1, she was saved from the destruction in Jericho. Alam niyo, chapter 6 na po, hindi na natin babasahin. Pag lusod nila, nakakapagtaka pa nga sa world, ganito eh. Tapos ako na engineering. Pagka ang bahay mo ganito, kapatid, pag yan magigiba, kunwari lindol, normal na diba yan, papasok. Kasi may beam yan. May mga katali dyan eh. Ang hilan yan pa ganun. Pero sa kanila, palabas lahat ang diba ng bakod. Bakit? Magiging hangganan nila yun. Hindi yung Panginoon. Yung ibang bakod, nagamit na, kasi pag diba yan, di ba, bundok yan, nandito pa lang sila Joshua. Pag nag-iba yung bakod, pupunta rito yung mga basag-basag na mga bakod. Magiging hagdanan ng mga sundalo yan. Pero nakakapagtaka, bumagsak lahat ng bakod, yung tapat ng bahay ni Rahab, hindi bumagsak. Nakatayo pa rin. Kasi merong scarlet thread. Kapatid, ang buhay ng Kristiyano, kapag nasa iyo, Panginoon, bigo na ang lahat, malungkot na ang lahat, ikaw, successful ka pa rin. Kaya dapat sa Panginoon, sabi nga, I can do all things through Christ who strengtheneth me. So, nagbago ang buhay niya, no? Naligtas siya at saka yung kanyang pamilya. Siguro sabi ng mga sundalo when she is enumerating her relatives, can you save my father, my mother, my brother, my sister? Inabang nila may husband. Wala siya. Ano man sabi ng mga sundalo siguro? Kasi kung sundalo na siya ng isa eh. Wow. Tawag ko may pag-asa. Now, yung iba sasabihin niyo siguro, sa ba't siya nagustuhan? Believer sila. Ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano, once na na-save yan, you don't care kung ano yung nakaraan niya. Kasi ganun din ang Panginoon eh. I will forget. When you forgive, you forget. Ang titignan mo yung present at saka yung future niya. Ganun ang Panginoon. No? Kaya kung ano man yung nakaraan natin, once you repented, kakalimutan na yun ng Panginoon. Dapat ganun din tayo sa kapwa Kristiyano. Minsan Pastor, balita ko dati, ganito yun. Kaya ano na ako yung reputasyon dati. Balita ko dati, chismosa yan. Balita ko dati, umangero yan Kung Kristiyano ka, kunin mo yung information, i-process mo, pero huwag ka magbase ng desisyon mo dun sa nakaraan niya. Kaya tayo sabi ko nga sa inyo, alam niyo ang pagkakaiba natin sa iba? Hindi naman tayo ginawang kasalanan eh. Pagkakaiba lang natin, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Yes. Tinanggap natin ang Panginoon. Yan ang may chance na magbago. Pero hindi yan abrupt. Hindi yan abrupt. It is not overnight. We are all work under construction. At ang construction material ng Panginoon is Word of God. Prayer, services, brethren. Ayan, she was brought to the people of God. Alam yung nangyari? Pagka pinatay lahat, pinatay. Pero nakatayo yung bahay niya, ayun ang instruction magpapatay. Nung tapos na lahat, pinuha yung pamilya niya, inassist sila palabas sa city. Bago, sinunod yun actually. Kinundin yung buong city na yan. Pero inalis muna yung believer. So ganun din tayo, brethren. Alam niyo, may tinatawag sa Bible na rapture. Pag nagdating ang rapture, magkakaroon matinding kahirapan dito sa mundo. Pero kukunin na muna yung believer.
tatanggalin na muna rito para dalhin sa lahat. Magse-celebrate sa langit ng tawag ng fiesta eh. Kasalan. Dito nagkakaroon ng tribulation. So brethren, saan natin makikita na napakasal sa kanya yung isa sa mga espiya? Punta tayo sa Ruth, chapter 4. Ruth, sa Old Testament, after Joshua, Judges, punta tayo sa Ruth, chapter 4. Anong pangalan ng isang espiya? Ang sabi ng verse 18, yun na sa verse 18. Ruth chapter 4, verse 18. Now these are the generations of Pares. Pares begat Hezron. Hezron begat Ram. Ram begat Abinadab. Verse 20. And Abinadab begat Nason. And Nason begat Salmon. Ang pangalan ng isa sa espiya, Salmon, no? And Salmon begat Boaz. Naging anak na si Boaz. And si Boaz, naging girlfriend niya at naging asawa, si Ruth. Tama ba? Tama. Yung nandito, bilang binagyan niya. Salmon bigat, si Salmon pala, sorry. Si Salmon naging anak niya si Boaz naging asawa niya si Ruth. Ngayon si Boaz naging anak niya si Obed. Sino ba si Obed? Obed bigat Jesse. Jesse bigat David. So si Ruth pala ay lola sa tuhod ni David. At si Salmon na isa sa mga espiya, kalululuan pa. At alam niyo, ang pinakamaganda rito, punta tayo sa Matthew chapter 1. Dito tayo magtatapos. Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Tingnan natin, masasama na naman ang pangalan niya rito. Yan, verse 4 na lang. Matthew chapter 1 verse 4. Matthew chapter 1 verse 4, and Aram bigat Aminadab, Aminadab bigat Naason, Naason bigat Salmon. Ayan yung yan yung espiya. Salmon bigat Boaz, kanina Boaz, pareho lang yan, si Boaz yan. Of Rechab. Ibig sabihin, si Boaz si Salmon, naging anak na si Boaz kay Rechab. Si Rechab yan. Okay? And Boaz bigat Obed, of Ruth naman. And Obed bigat Jesse bigat David. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Alam niyo, linya na ng lineage ng Panginoon to, napakabanal na lineage to. Pero sinama si Rechab. Hindi yan naranasan ng ibang mga babae. Nakasama ka sa listahan ng mga salinlahi na pinagdaanan ng Panginoon sa Kristo. Ano ang in-emphasize ng Bible? The Bible is emphasizing na whoever you are, whatever your background is, if you repent of your sin, and if you believe the Lord Jesus Christ, babaguhin ka ng Panginoon. All things, sabi nga niya, become new. Behold, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away. Ito lang, hindi lang babaguhin ka niya. Hindi lang papatawarin niya nakaraan, poporgate pa niya yan. Hindi na niya poporgate yan, gagamitin ka pa ng Diyos. Hindi mo ginamit siya, okay ha? Si Ruth din, hindi siya yung topic natin, si Ruth nabalo yun eh. Tapos kinawawa yan because sa foreigner, pero dumaan din dyan ang lineage ng Panginoon. Alam niyo, 5 babae lang binanggit dito eh. Lahat yun may sabit. Except Mary. 5 babae yan eh. Pag pinasa yung chapter 1, 5 babae lang ang binanggit, yung 4, puro may sabit. Later na, naaralin natin iba. Kasama si Ruth, kasama si Rahab, si Bathsheba, kasama dyan. Isa pa dyan, nakalimutan ng isa. Tamar, no? Si Tamar, prostitute din yan. Parang naging somewhat prostitute. Pero, mga kapatid, sino ka? Hindi ka pwedeng galitin na Diyos. So, I want to challenge you, brethren. Ang tawag namin dito, beauty for access. Na ang buhay mo parang putik na, ang buhay mo parang abo na, and yet, mula dyan sa abo na yan, pwedeng mag-produce ang Panginoon ng isang magandang, servant of God, na pwede niya magamit katulad ni Rahab, katulad ni Ruth. So, brethren, I would like to encourage you, kaya nga tawag natin dito, Rahab's life, it was changed talaga completely from harlot, yung prostitute, to being an heroine or babaeng bayani, ng tawag natin, nag-substitute siya. Alam niyo, pagka gagamitin ka ng Panginoon, ang buhay mo magiging substitute eh. Bakit substitute? Katulad namin mga missionary. No? We suffer being away from our country, from our loved ones, para lamang merong masig na ibang tao, hindi namin kamag-anak. Sana ganyan din tayo, kapatid. Sana po sa simbahan na tutulungan nyo kami, help us to reach out other people. Wala silang ibang pag-asa kundi ang Panginoon. And who can share to them the gospel except those who know the Lord Jesus Christ personally at saka yung nag-aaral patungkol sa Kanya. So, brethren, whatever your background, iano mo lang sa Panginoon yan, patatawarin ka, ipupurgive ka niya, at ihahanda ka pa niya para magamit ka niya.
Let's all rise up and let us thank the Lord. Rahab, from being an harlot to being an heroine. Sana ganun po tayo. From being a prostitute, she became a substitute. Alam niyo yung substitute? Ang ibig sabihin kanina, imbis na mamamatay yung dalawang espiya, handa siyang mamatay actually kanina eh. Yung hinahanap na ng king yung mga espiya, okay, so that they can be saved. Okay na yung ako ang mamatay. Pero the good thing is hindi siya pinapatay ng Panginoon. At hindi lang siya ang naligtas pati pamilya. Let's go to the Lord in prayer. Our dear Heavenly Father, thank you for this message that even though we know mostly the story about Rahab, but today we have learned how she got her faith in the Lord Jesus Christ. Sa panahon po niya, Panginoon, mas mahirap makilala ang Panginoon because there is no written Bible. There are no more preachers or missionaries. And yet, through her little knowledge about the God of Israelite, she put her faith on the true God, even despising her own being, her own city, Jericho, even her own lifestyle. But Lord, you have honored the faith of Rahab by saving her life, not only her life physically, you saved her parents and her brethren and relatives' life. But more importantly, Lord, we know you saved their souls forever, Lord, because they were written in the New Testament, even in the book of Acts, which is the book of those who have faith in God, who went to heaven, O Lord, ahead of us. Salamat po, Panginoon, na kahit anong klase pala ng buhay, no matter how bad, how sad our former life is, you can change it, O Lord. As long as we are willing to humble ourselves, go before God and repent of our sin. And after repenting of our sin, we will receive forgiveness and you will forget our sins. And then, if we invite the Lord Jesus Christ as our new King in our life, you will change our life completely and you will even use us mightily in your ministry. Habang lahat po'y nakayuko, nakapikit ang mga tayo, I would like to give a short invitation, although mahaba pa po ng konti. Brethren, I do not know your spiritual condition, if you are indeed a child of God or no, but if in case you are not yet sure, this is the right time for you. First, what you need to do, humble yourself, like Rahab, repent of your sin. Repentant means you need to turn around. You need to leave whatever sin you are committing presently or in the past. Forsake your city, forget your lifestyle, forsake your king, and let the Lord Jesus Christ be the new king and Lord of your life. And put your faith on the Lord Jesus Christ. Is there anyone na sinasabi mo, Pastor, I would like to make that. Whether you are a man or a woman, you need to do the same. Repent of our sin, put your faith on the Lord Jesus Christ. Meron po ba? Will you raise your right hand? I will pray for you. Thank you, kapatid. Pakibaba niya. Meron pa po ba? Anyone? Okay, thank you. For those who raised their hand. And then the second message is, or invitation, you may be a believer already. But is God using you already? Brethren, do not care about your past. If you have indeed repented, you are forgiven, and God will forget all those things. But God wanted to use you. That's why you are still alive today. But God cannot use you unless you are holy, you are walking in holiness, you are being led by the Spirit, unless you have some knowledge of the Word of God. What you need to do is, after you have repented of your sin, commit yourself and say to God, Lord, I want to be used by you. Please teach me more about your Word. Please help me to live a holy life so that you can use me. Yan din bang gusto mong gawin among the members, the brethren? Yan pong gawin natin commitment. Will you raise your right hand? Pastor, pray for me. I want God to use me more. Maring may ginagawa ka na. Salamat kapatid. Salamat. Thank you. Nakita ko yan. Okay, let's go to the Lord in prayer. Our dear Heavenly Father God, thank you for the simple message. But through the power of your Holy Spirit, I know you are the one who will enlighten our brethren. You will be the one to explain more or make it more clear to the mind and heart of our brethren your message. We have studied a Bible character by the name of Rahab. Her life is really bad before, her former lifestyle is sin, and yet, niligtas mo po siya, Lord. You have taken her from a former life, and you make her put her faith in the Lord Jesus Christ by believing the God that she heard about the God of the Israelite. And
she even cast her future upon the coming Israelite and their God, and she forsook her city, her king, and her lifestyle. And thank God, by your grace, you even used her to become the great-great-grandmother of King David. And King David, you used him to bring out the humanity of the Savior, the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Nawa, patuloy mo po kami pagpalain at patuloy mo po palaguin ang aming pananampalataya. Father, I pray that when you continue to bless our brethren, whatever their situation, if there is anyone who is sick, pagalingin mo po sila. If there is anyone na malungkot, bigyan mo po ng kaaliwan. If there is anyone na nasa kagibitan, bigyan mo po ng kaginawan. Help us with all our situation, O Lord. Continue to strengthen us, continue to strengthen our faith, continue to lead our lives in holiness, and continue to use us in your ministry. Father, give your blessing upon each one of us, and please receive our worship, our thanksgiving, our praise of your most holy name. Father, we pray all these things in the most precious name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you.